Welcome to Donmar TV News Channel. Mr. Chairman, hindi po ako gaanong technical na tao kasi yung kasanayan ko po na itinuro sa amin ng CPP and PNDF ay magsalita lang po ng totoo kung ang kausap mo ay mga kasama mo at kapanalig mo. At gumawa ka ng storyline kung hindi naman kapanalig at kasama mo yung kausap mo. Kaya yung pinagsasabi po kanina ng Makabayan Black, those are storylines na sa loob ng kilusan ang tawag din namin white lies. But white lies are still lies. Anyway, Mr. Chairman, dalawang bahagi lang po yung lalamnin ng testimonya ko ngayon. Una, ilang provisions lang po ng CPP Constitution yung babasahin ko at ipapaliwanag. At pangalawa po, yung direktang experience ko po kung paano pinapatupad yung programa ng partido sa usapin ng eleksyon na may kaugnayan din po sa Makabayan Black. Unang bahagi po, ilang provisions ng CPP Constitution. Pakisundan lang po ninyo, Article 1, Section 4 po, ito po yung hinggil sa pledge ng mga miyembro po ng partido. Actually, yung usapin ngayon, hindi ito usapin ng red tagging eh. Sa totoo, ito yung usapin ng pledge po ng mga miyembro ng partido. Ano po ba yung nakalagay? Ang sinasabi po dyan, pangangalagaan ko, portion po ng pledge, pangangalagaan ko ang seguridad ng partido at ng mga kasama ko, buhay ko man ang ialay kung kinakailangan. Pledge po yan. Eh bakit po patuloy na itinatanggi ng mga dating kasamahan namin sa Makabayan Black na sila ay hindi membro ng partido? Dahil ito po may pledge po sila eh. Kasi pag nagsabi po sila in public na sila ay mga member at cadre ng partido, they are putting CPP and their comrades in the party in danger. At ang sinasabi po dyan, pangangalagaan yung seguridad eh, kahit buhay nila yung ialay. Sa totoo, yung sinasabi nila kanina natakot sila dahil maaaring mamatay sila kasi nare-tag sila. Sa totoo, hindi po takot sila eh. Nandiyan na sila para awayin yung gobyerno eh. Ibang tapang-tapang nila. Kailan ba hindi pinanatan ng Makabayan Black ang gobyerno mula noon hanggang ngayon? Sa totoo, ang kinatatakutan nila ay yung mga kasama din nila. Kasi pag nagsalita sila in public at inamin sila na sila yung mga kadre at membro ng partido, ang labas mo niyan ay naging traidor sila ng kilusan at ng revolusyon. Gaya po namin na lumitaw ngayon. At gaya din ng iba po namin mga kasamahan noon na lumitaw at lumantad na pinatay din nila. Kung pinagsasabi ninyo kanina na kay takot mamatay, takot din kaming mamatay. Dahil alam namin na nasa OB list na kami ngayon ng CPP NPA. At pangalawa, itong pledge na to, na pinatutuhanan ngayon ng patuloy na pagtatanggi nila na sila member cadre ng partido, patutuo po na yung loyalty nila ay nasa partido at sa revolusyon. Wala po sa Republika ng Pilipinas at wala po sa mga taong naglagay sa kanila diyan sa posisyon na yan bilang mga kongresista. Ibig sabihin po, malinaw na itong mga tao na to ay nagtraido po sa sambayanang Pilipino.